Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Kalusugan, pangangalaga sa ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Elanie Bensal at ngayong gabing ito sasamahan pa rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Family at Integrative Medicine Specialist. I-welcome po natin Dr. Irene Lim. Good evening, Eli, and also to our listeners and televiewers, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hoping that you are still okay and in good health. Yes, at naway sana rin naman po ay wag nating makaligtaan na bigyan pansin rin ang ating kalusugan. Pag-uusapan po natin ngayon, Doc, ay uric at hypertension. Pag sinabi natin uric acid, Doc, naririnig natin ito. Pero in layman's term, ano nga po ba ang ibig sabihin nito? When we say uric acid, ito ho ay garbage natin sa katawan. So, waste product ito, no? Na normal na kinukuha ng kidney at nailalabas sa ating ihi. Now, ang problema, pagka sobra, naiipon ho, pwedeng maging problema sa joints, sa kidneys, and blood pressure. Marami ho kasi ang taong hindi alam na ang uric acid ay nakatataas ng BP. They thought it as tayuma, kidney stone, more on gout, but hindi ho nila alam, lalo na sa kabataan, wala pa naman ho yung mga bara sa ugat, no? So, hindi ho cholesterol lang. Kung hindi, ito ang mga uric acid na kapag tataas ho ito ng blood pressure, lalo na sa mga bata pa. And ang kadalasan kasi, yung ating hypertensive profile, hindi ho kasama ang uric acid unless sadyain mong i-request talaga. Kaya hindi ho siya routine na nakukuha, no, sa ating mga blood chemistry. So, nabanggit nyo nga, Doc, kanina, na may kaugnayan ang uric acid sa hypertension. Ngayon, ang tanong, papaano nga po ba napapataas ng uric acid ang BP natin, ano? Kasi akala nga po natin na kapag napakain lang tayo ng mga munggo, ayan, mga laman loob, tsaka lamang naaapektuhan ang ating uric na siyang nagiging dahilan ng pagkirot rin ng ating kasukasuan dahil nga po sa mga rayuma. Pero when it comes to hypertension, anong connect niya, Doc? Okay, so may mechanism ho kung paano niya na itataas ang ating blood pressure. So, pinipisil ho ang blood vessel ng uric acid. So, syempre ho, pag napisil yan, Masakit. nagdudulot ho ito ng, yes, not only that, mamamaga. So, mai-inflame sa loob ng ugat. And kapag ka ho ito namaga ang lining ng ugat, sumisikip ho ang blood vessel. So, nagko-constrict po. And kapag masikip ang daanan ng dugo, ay siyempre ho tataas ang blood pressure. At binababa din ho nito ang nitric oxide. Di ho ba ang nitric oxide ay chemical na nagpapaluwag sa ating ugat. But kapag mataas ang uric acid, nababawasan ang nitric oxide. Therefore, tumitigas at sumisikip ang ugat, which is magpapataas yan ng BP natin. And nasasaktan po ang kidney natin kapag kaganon, no? Because ang kidney natin ang isa sa nagre-regulate ng ating blood pressure. So, nagkakaroon ho ng crystals, mga pinong microcrystals sa loob ng kidney. Nagkakaroon ng kidney inflammation. Nahihirapan ang kidney mag-control ng BP lalo na pag tumataas ng BP. Okay. Totoo ba, Doc, na kung minsan mas malakas ang impluwensya na magpataas ng BP ang uric acid kesa sa cholesterol? The answer is a big yes. And yan ang hindi alam ng karamihan. Akala nila basta mataas BP, mataas cholesterol. Hindi po laging ganun. Alam niyo po ba, mas mataas magpasikip ng ugat o taas ng BP ang uric acid kesa sa cholesterol. Pag tumaas so ang uric acid ninyo, nasa mga 160, 170, 180, and even 200, 220. Pero pag cholesterol ho ang root cause, papalo lang ho kayo ng 140, 150, mataas na yung 160. So, kaya ho mas nakapagtataas pa ang uric acid. Ang high cholesterol ho kasi nagdudulot ng bara sa ugat. We call it atherosclerosis. So, usually ho, matagal yan bago magtaas ng BP. So, ibig sabihin chronic, dahan-dahan. And yung high uric acid naman ho, ito ho ay mas acute
direktang pinapakitid ang ugat, pinapahina ang kidney control sa BP. So maraming hypertensive patient ang may mataas na uric acid and never nilang alam na yun ang root cause ng pagtaas ng BP nila. And ganito yun para kung ma-imagine ninyo, yung hose ng tubig, ang uric acid from the outside ng hose, pinipisil niya yung hose ng tubig. While cholesterol lang mataas, from the inside unti-unti siyang magbibuild ng mga bara. So kaya mas instant, mas mabilis kasi nasa labas siya, pipigain niya yung blood vessel, kikipot siya. Now, ang cholesterol, kung ano lang ang mabarahan niya, yun lamang And it takes time para mabarahan mo ang diameter ng ating ugat, no? So, kapag pinisil ang hose, mas tumataas ang pressure ng tubig, ganun din sa blood pressure kasi inihalin tulad natin sa hose sa water, no? Sino naman po, Dok, yung high risk sa ganitong elevation or yung pagtaas nga po ng hypertension, dulot nga rin po ng uric acid? Ito ba yung mga elderly nga lamang ba? Or dahil nga po sa lifestyle natin ngayon, even the Gen Z and millennials are also affected? Okay, so ang mga high risk dito is yung obese, yung mga obiso. Mataas ang uric acid niyan commonly. Yung mga may fatty liver. Ang uric acid ginagawa yan ng liver. So liver ang nagpo-produce niyan. But ito ay ine-excrete out, lumalabas sa ating kidney through urine. And yung mga may insulin resistance na diabetic patient at yung may mga metabolic syndrome, yan ang mga high risk na magkaroon ng high uric acid. Sa metabolic syndrome kasi, it is diabetes, hypertension, cholesterol, no, na consistent na lahat yan hindi maibaba. At ayun yung waistline ng kababaihan hindi lalagpas o lagpas sa 35 inches at sa kalalakihan alagpas sa 40 inches. Kaya kumbaga wala sa criteria ng metabolic syndrome ang mataas na uric acid. But siya, high risk ang metabolic syndrome na tao na magkaroon pa ng mataas na uric acid. Aside from that, Doc, kung pag-uusapan naman nga po yung edad, mas marami nga po bang mataas ang uric acid causing hypertension kapag ikaw ay nasa tinatawag na 40, 50? Okay, so yung mga 25 hanggang 40 ang edad, we call them adult hypertension. Adult hypertensive patient. Ayan, marami dyan ang tumataas ang BP. Now, yung mga 60 hanggang 90, ayan tumataas din dyan ang uric acid. Kadalasan yung nandito sa edad 25 hanggang 40, ito yung mga bata pa na mataas ang uric acid. Unlike itong 60 to 90, ito yung mga may edad na, nirarayuman na, naipon na sa joints nila yung kanilang uric acid po. No? Pag-usapan nga rin po natin, Doc, ano pa nga po ba ang iba pang panganib ng pagtaas ng uric acid bukod nga po sa hypertension? Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, Doc, ang tanong nila, may promo pa nga rin po ba tayo ngayon? Okay, so maswerte po at meron pa rin, hindi namin sinasara para sa inyo. Yung atin buy 2+1, malilibre nyo dyan ang vector scan at parang ang binili nyo lang itong ating detox and blood cleansing. Ang vector scan napakagaling po niyan. Whole body scan nyo na po yan. Walang radiation, gawa yan sa Russia at more than 90% ang accuracy niyan. So, very effective po siya. And yung atin drip, hindi lang ito pampaganda, kung hindi for good health din po ito. Gustong-gusto ito mga elderly, lumalakas at tumatatag yung kanilang paglakad. Di ba karamihan sa elderly, pag gewang-gewang na ang lakad, wala nang balanse. No? At kung gusto nyo all-in-one, hour drip ang gawin ninyo. And yung atin soap, IV anti-aging soap and IV whitening. So, napakabisa nitong pambanat ng face at pampaputi. Ito ay naka 5+1 pa rin para sa inyo. At available ito sa Shopee. Yung atin beauty set, Love Your Skin, spell Luvurskinn.
So napakagaling ho nito magtanggal ng mga blemishes at kahit ilang araw pa lang ho kayo nag-a-apply, makikita nyo na ho ang resulta. And yung atin hong coffee, of course, no? Dr. Irene Dim's Herbal Coffee. Ito ho ay walang tumikim nito na hindi nagsabing masarap. At bukod ho doon, punong-puno ito ng 15 powerful natural ingredients. At kaya ho ito ay tinatamaan halos lahat ng mga comorbidities ng pasyente. No? And kung gusto niyo makatipid at mag-reseller, buy bulk. Buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. And buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. Ito ho ay available din sa Shopee, pati yung ating beauty set, Love Your Skin, at pati ho yung ating soap. And yung mga hindi ho maibaba ang kanilang diabetes, ang sugar, at hindi pumapayat, because ang obesity ho is again a risk factor ho yan para sa pagkakaroon ng diabetes. So ito na ho ang kasagutan. Once a week shot lamang po ito at kaya niya hong isustain ang sugar ninyo for 7 days, no? Actually kahit minsan hanggang 10 days kaya pa po yan, no? And ayan po, yung mga gustong pumayat, wala hong effort, talaga hong papayat kayo at mawawalan kayo ng ganang kumain. And yung atin hong mga elderly, no, na hirap na hong lumakad, ngayon pa lamang hong magpa-treatment na kayo sa clinic, wag niyo na hong hintayin na kayo ay maging alagain at ayan po, yung maging bedridden kayo. So may panahon pa, kumilos na po kayo hanggang hindi pa kayo bedridden. And lahat po kasi papunta dyan kung hindi kayo mag-health prevention talaga po ang diabetes at high blood, lulumpuhin ho kayo niyan. And yung mga ayaw ng opera, yung gallstone, kidney stone, and parado ang puso. So ayan ho, meron ho tayong walang opera pero gagaling ho kayo sa inyong mga karamdaman. And of course, high risk na rin po kasi ang mga may edad para magpa-opera. Kaya kadalasan ayaw na rin ho nila. And yung atin hong PRP, platelet-rich plasma. So ayan ho, no, for cell repair, cell regeneration, and tissue healing. At para ho itong stem cell. But wala ho itong, hindi ho ito stem cell. Ito ho ay walang chemicals, kaya wala ho itong side effect. Galing ho ang platelet-rich plasma sa sarili nyo hong dugo. Doon ho natin kukunin. Kaya sigurado hong compatible ito sa inyo. And yan, ginagamit ho natin yan sa mga sira ang kidney, sa may liver cirrhosis, fatty liver, yung may osteoarthritis, Alzheimer's, yung mga mapuputulan ho ng paa, agapan nyo na po pag nangingitim na. At ayan po, pati yung mga na-stroke, at actually marami pa hong iba, no? Pumunta lamang kayo sa amin ng laman ninyo. And book 1 and book 2, yung atin hong book 1, Unveiling the Truth of Diabetes. So, yan po ay malalaman ninyo kung bakit hindi ho gumagaling ang inyong diabetes in spite of the fact na araw-araw kayong umiinom ng gamot. And yung atin hong Food 101, ayan po, no? So, ito po ay magiging guide ninyo at Biblia ninyo when it comes to food, no? And pakiabang-abangan nyo po, baka tayo po ay mag-release ng ating book 3. Hindi pa ho sure, but parang may ganun po, no? And yung atin hong social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok, at i-follow nyo ho pati yung ating FB page. Ano ba talaga, Doc? So tayo ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Ayan, everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Ang hotline po natin, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang uric and hypertension, babalikan po natin maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Calefabton, amoy nakaka-joyful. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage.
kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan this Saturday. Hi! Kami ang Maymay! And you're watching Scene Zone! It's spaghetti! So doon naman tayo sa first impressions. Ayan na. Akala ko ikaw yung like, you're the mean girl. Ganon. Just defend yourself. Tanggap ko naman. Ale-alembong sumayaw. Ale-alembong gumalaw. Ay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNBS, Trending and Bara Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Dag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Kasama pa rin po natin Dr. Irene Lim at pinag-uusapan pa nga rin po natin uric and hypertension. Ngayon naman, Doc, alamin nga po natin kung ano nga po ba ang mas nauuna, uric acid causing hypertension or hypertension muna bago ang uric acid? Okay, so ang high uric acid po pwedeng mauna sa hypertension. So maraming tao ang iniisip na yung mataas na BP saka tataas ang uric acid. Ganun po ang concept nila. Pero sa maraming kaso ho, baliktad. High uric acid muna at yung uric acid ang magpapataas sa BP ninyo. So kasi ho, nagkakaroon na ng damage sa loob ng inyong ugat. Nagiging hypertensive na ho kayo. Kaya sa mga young adults, normal lang cholesterol, wala pang bara. But ayun ho, mataas ang uric acid, which is yun ang nagtataas ng kanilang BP. And high uric acid, hindi lang po gout ang effect nito sa puso at utak, no? So ayun po, kaya dapat i-control ho natin ang pagtaas ng uric acid, hindi lamang ho sa pag-inom ng gamot, kung hindi pati na ho sa pagkain, no? Kasi nagsisimula ho yan sa maling food intake, no? Kung minsan, Doc, kahit na konti lang naman pero napapadalas, 'di ba? Kumbaga naaaraw-araw na. And ang ano pa dito, kaya naaaraw-araw nila, hindi kasi nila alam kung ano ang matataas na uric acid na pagkain. So, itong mga laman loob, napakataas po niyan sa uric acid. Yung mga beans, yung mga nuts, yung itong cheese, oatmeal, caffeine, no? So yan ho, matataas ang uric acid niyan. And ayun ho, maraming hindi alam sa oatmeal, mataas ho ang uric acid ng oatmeal. Tingnan niyo ho ang kamay ng araw-araw nag-oatmeal. May mga bukol-bukol ho yan dito sa knuckles ng kanilang daliri. Joint deposit ho yun ng uric acid, no? And also, may mga nagtatanong din na bakit daw normal naman ang uric acid nila sa blood, bakit daw sumasakit ang kanilang mga joints, no? Posible ba yun na mataas ang uric acid mo sa joints pero normal ang blood uric acid mo? So actually ho, the answer is yes, no? Minsan ho, wala na siya sa blood, nandoon na ho siya sa joints, or baliktarin natin, nauna na ho siyang nandoon sa joints ninyo bago pa ho sa blood, no? So kaya hindi ho ibig sabihin, kasi ganun minsan kahit sa doctors pagka papacheck ng uric acid, pagka nakitang normal, hindi naman pala mataas ang uric acid mo. So para bang in-erase na nila yung fact na posibleng mataas ang uric acid. Tandaan niyo ho, magkaiba ang blood uric acid at uric acid sa joints. Ang nakaka-cause ho ng rheuma, yung nasa joints na may deposito na kayo sa joints. At sa sinama ang palad, kung naka-deposit din kayo ng uric acid sa inyong kidney, no? Okay. Ngayon naman po, Doc, alamin nga natin kung meron pa nga po bang ibang panganib ang dulot ng pagtaas ng uric acid maliban nga po sa hypertension, sa blood sugar level, sa liver, gout, sa iba pa pong organs. Okay. Karamihan nga kala nila uric acid gout lang, no? Pero ang totoo ho, tumataas din ang risk ng pasyente. May effect din ho ito sa puso at saka sa brain, no?
So, syempre, pag puso and brain, andyan na ho ang stroke and heart attack. And, kaya po ganito, hindi ang na-atake sa puso o heart attack, hindi lamang ho yung barado ang puso. Nakita niyo yung pinag-usapan natin kanina, ang cholesterol nagkakos ng bara sa ugat. But, pwede kayong magkaroon ng napakataas na BP like 190, 200, pero hindi dahil sa cholesterol, dahil sa napakataas ng uric acid. So kailangan ho, yung dalawang factor na yan, babantayan nyo, hindi ho kayo puro cholesterol ng cholesterol. Kasi sabi natin kanina, mas nakatataas ho ng blood pressure ang uric acid kumpara sa cholesterol lamang. No? Minsan, di ba, papa-angiogram, makikita kung may bara. O makikita, wala naman palang bara. Bakit nag-chest pain ng pasyente? Kasi ang taas ng BP niya, nasa 190 to 200 to 220. Siyempre ho, sikipot yung ugat. So mahihirapan ho yung puso. So ayan, pwede hong ma-heart attack ang mataas ang uric acid, hindi lamang po ang mataas ang cholesterol. At CKD, pwede rin hong ma-CKD, stroke, ayun, ang mga tao hong mataas ang uric acid. So yun po yung maaaring maging komplikasyon ng uric acid sa hypertension, Doc, stroke and heart attack. Actually, yes. At CKD rin. No? Kaya ho, marami siyang complication. Ingatan po natin. No? Bakit nga rin naman po ba, Doc, madalas napapabayaan yung uric acid at yun nga po, humahantong sa unti-unting pagtaas? Dahil nga po Ayan ba po. asymptomatic? Yes, you are right, Eli. No? Sa umpisa ho kasi pag hindi pag-aano mataas yan, no symptoms eh. So silent ang huyaan. No? Pero hindi nyo alam, sumisikip na ang ugat ninyo, tumitigas na ang mga ugat, nahihirapan na ang kidney mag-control ng BP. Kaya minsan sasabihin ng pasyente, doktora, 120/80 lang ho ako sa bahay. Pero taningin mo, kailan ang huling BP nila? Matagal na, no? Kung tumaas na ang uric acid, posibleng mataas na ho ang BP niya, hindi lang nagbi-BP ang pasyente. And lumalaki na ang risk ng heart attack, stroke, sa pagtaas ng BP. Kaya, ang problema natin, katulad ng sinabi ni Eli, madalas po walang simptomas. Kaya ang akala ng pasyente, okay lang siya. Pero unti-unti na palang nasisira ang kanyang mga ugat. Baano naman nga daw po ba, Doc, nakakatulong ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee sa mga may mataas na uric acid at the same time hypertension? Okay. So, napakahalaga ho sa atin na alagaan yung ating circulation. Sabi nga natin, wala siyang symptoms. And kailangan ho, bukod sa pagkain at lifestyle, may mga herbal ingredients tayong iniinom na makatutulong sa atin. Hindi ho yung kailan may sakit na saka lamang. So, ang goal natin, magkaroon ng maayos na blood circulation, tamang metabolism ng fats at sugar, at kailangan ho ang pagsuporta sa kidney at liver. At dyan ho papasok ang ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Hindi ho ito ordinaryong kape lamang. Ito ho ay herbal coffee na mayroong 15 natural ingredients na tumutulong ho sa inyong maayos na circulation, mas magandang metabolism, at magaling ho siya mag-support sa organ tulad ng kidney and liver. Meron din ho siyang L-carnitine and Garcinia cambogia para ho sa metabolism at energy. Yung 15 ingredients na po kasama ang mga natural na herb na tumutulong sa kanyang kidney, liver at circulation. At ang mga laman ho ito ay natural antioxidant, tumutulong sa pagbaba ng uric acid at inflammation. Kaano na po ba yung isang kape sa tuwing umaga para simulan niyo ho ang araw ninyo? No? Okay. Muli para nga po sa mga interesado na mag-avail ng ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, Doc, ang inyo pong clinic address, hotline number kung saan pwede po kayong kontakin. Okay, sa ating Herbal Coffee sa Shopee or dito sa number 0922-875-2899. Kasi ho, sa Shopee walang libre, walang free. Dito ho sa number namin, of course, meron. And ito hong pagbili nyo ng bulk para maka-discount, dito ho kayo sa number. Buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box, and buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box, and buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. Pwede ho kayo maging reseller dyan, yung madi-discount nyo po
yun na ang tutubuin ninyo. And of course, open pa ho ang ating by 2+1 sa Vector, sa ating blood cleansing at detox. Drip ho, kahit wala kayong check-up, pwede kayong magpa-drip. Yung atin hong sabon, IV anti-aging soap and IV whitening soap. At yung atin hong beauty set, ayan, napakagaling ho nito magpaputi ng face, no? At mga elderly, so magpa-treatment na ho kayo, wag nang hintayin na maging alagain kayo at bedridden. At yung hindi bumababa ang sugar at hindi pumapayat, eto na po, no, ang anti-diabetic and anti-obesity once a week shot lamang po. And ayun nga po, kaya niyang i-hold ang sugar ninyo for 7 to 10 days actually. And yung mga ayaw ng opera, gallstone, kidney stone, and also yung barado ang puso, meron ho tayong non-invasive protocol para dyan. Marami na ho tayong napagaling dyan. And PRP, para hong stem cell, but hindi siya stem cell. Ginagamit natin ito sa mga may damaged organ kasi nakakapag-cell repair, cell regeneration, and tissue healing po ito. Lalo na sa mga siraang kidney, sa may cirrhosis, fatty liver, yung may osteoarthritis, yung mga na-stroke po, na-i-improve niya ang stroke area, Alzheimer's, at yung mga mapuputulan po ng paa, isave po ninyo yan. Sayang naman po pag naputol na. And also yung ating book 1 and book 2, Unveiling the Truth of Diabetes, and yung book 2 ho natin, Food 101. Ito ang magiging guide ninyo at Biblia when it comes to food. And social media, pakitype lang po ang Doc Irene Lim sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. And follow na rin po. Paki-like, share, and subscribe na rin po ang ating FB page. And tayo ay nasa Unit 11, City 1, Clinica Medical 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat rin po Luzon, Visayas at Mindanao. Para nga pong gasolina, connect ang lahat. Kaya parang uric acid, kailangan nga rin po nating bantayan dahil maaapektuhan nga rin po ang ating hypertension o ang ating blood pressure. Maraming salamat nga po muli. Nakasama nyo nga rin po Ella ni Bensal. Bumabati ng magandang gabi at magkarinigan nga po tayo hanggang sa susunod. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo